Movie Recap Tagalog here. Tunghayan natin ngayon, ang action romance film na, Ala Vacant Mulo. Tara na't panoorin natin. Nagsimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Valmiki na papunta sa ospital dahil manganganak na ang kanyang asawa. Isa siyang tagapangasiwa ng isang milyonaryo na nagngangalang Ramachandra na ang asawa ay nagkataon din na nasa parehong ospital at malapit ng manganak. Sa wakas ay iniluwal ang anak ni Valmiki. Sinabi sa kanya ng nurse na ito ay isang lalaki. Tuwang-tuwa siya nang marinig iyon. Kasabay nito ay nanganak din ang asawa ng boss niya na si Yasu. Ngunit matapos linisin ng nurse na si Sulechana ang sanggol, napagtanto niya na hindi ito gumagalaw at inakalang ito ay patay na. Agad siyang naghanap ng telepono upang tawagan ang ama ng sanggol na si Ramachandra. Pinakiusapan niya si Valmiki na gagamit siya ng telepono upang ipaalam kay Ramachandra ang kalagayan ng sanggol. Nang malaman ni Valmiki ang masamang balita, sinabihan niya ang nurse na matalik niyang kaibigan si Ramachandra at masagana ang kanyang buhay dahil sa boss. Napagpasyahan niyang ipagpalit ang sariling anak sa anak ni Ramachandra upang suklian ang kabutihan nito. Tutol ang nurse sa ideyang iyon, ngunit nagawang kumbinsihin siya ni Valmiki. Kinuha ni Valmiki ang anak kasama ang nurse tapos ay dumiretso sila sa silid ni Yasu upang ipagpalit ang sanggol. Sandaling nakonsensya ang nurse ngunit nagawa rin nilang ituloy ang plano. Habang pabalik sila sa silid ng asawa ni Valmiki ay isang nakakabinging kulog ang kanilang narinig. Biglang nagising ang sanggol na hawak niya. Dahil buhay pa pala ang sanggol, gustong isauli ng nurse ang sanggol sa tunay nitong magulang. Ngunit inagaw ni Valmiki ang sanggol. Noong una pa man ay may masamang intensyon na si Valmiki. Dati ay parehas lang ng estado sa buhay ang magkaibigan na sina Valmiki at Ramachandra. Nagsimula ang inggit ni Valmiki sa kaibigan ng yumaman ito matapos ikasal kay Yasu, ang anak ng may-ari ng kumpanya kung saan sila nagtatrabaho. Gusto ni Valmiki na matamasa ng kanyang anak ang marangyang buhay kaya pinagpalit niya ang mga sanggol. Itinulak niya ang nurse ng tangkain nitong bawiin ang sanggol ngunit aksidenteng nahulog ito. Samantalang si Valmiki naman ay biglang nanigas ang isang paa at mula noon ay paika-ika na siyang lumakad. Nabuhay ang nurse, gayunpaman ay nakomatose ito. Kinabukasan, sabay na lumabas ng ospital sina Valmiki at Ramachandra kasama ang kanika nilang sanggol. Ang nangyaring palitan ay si Valmiki at Sulechana lang ang nakakaalam at nanatiling sikreto. Pinangalanan ni Ramachandra ang anak na Raj na isang napakagandang pangalan. Samantalang si Valmiki naman ay Bantu ang ipinangalan sa sanggol, isang pangalang ginagamit ng mahihirap sa India. Si Bantu ay isang matalinong bata. Nais ni Bantu na ipagmalaki siya ng kanyang ama dahil sa kanyang angking talino. Matataas ang kanyang mga grado sa eskwelahan, ngunit balewala iyon kay Valmiki. Sa halip ay lagi siya nitong iniinsulto. Makalipas ang 20 taon, nakakaraos-raos lang sa buhay ang pamilya ni Bantu samantalang si Raj naman ay puno ng karangyaan sa buhay. Nag-aral si Raj sa Amerika ngunit umuwi rin ito matapos mag-drop out. Nagpabili si Valmiki ng kalabasa kay Bantu para sa pagdating ni Raj. Matapos ibigay ni Bantu ang pinabili ng ama ay agad siyang pinalayas nito at sinabihan siyang hindi bagay doon ang isang talunan na katulad niya. Kinabukasan habang naghahanda si Bantu para sa isang job interview, inutusan siya ng ama na ihatid ang kanyang kapatid. Sinadya yun ni Valmiki upang malate si Bantu sa interview. Ngunit sumunod pa rin si Bantu sa utos ng kanyang ama. Habang nasa daan ay napagtripan na kuhanin ng mga kalalakihan ang bandana ng kapatid niya. Sinabihan siya ng kapatid na dapat ay ipagtanggol niya siya sa mga siga sa daan. Di siya nakatiis at nilabanan ang mga pasaway at nabawi niya ang bandana ng kapatid. Pagkatapos ay dumiretso siya sa kanyang interview sa isang travel agency. Tinanong siya ng HR kung bakit gusto niyang magtrabaho sa kumpanya. Sinabi niya ang lahat ng tungkol sa kanyang buhay sa nakalipas na 25 years at tungkol sa kanyang amang walang amor sa kanya at palagi siyang sinisiraan. Naawa ang HR sa kanya at nagpas siyang tanggapin siya sa kumpanya. Sa elevator, nakasabay ni Bantu ang isang napakagandang binibini na si Amulya. Hindi niya maalis ang tingin sa hita ng babae. Bigla siyang tinanong ng binibini kung nakita niya na ba ang kanyang boss. Sinabi ni Bantu na hindi niya pakilala ang boss dahil bago siya sa kumpanya. Ikinuwento ni Bantu sa kanyang mga kasamahan ang tungkol sa babaeng nakasabay niya sa elevator. Laking gulat niya nang malaman niyang boss niya si Amulya. Sa kabilang banda, dinalaw ni Valmiki si Sulechana sa ospital.
Comatose pa rin ito. Natatakot si Valmiki na mabunyag ang kanyang lihim kapag nagising si Sulechana. Balik sa opisina, hiniling ni Amulya kay Banto na tignan ang kanyang mga mata ngunit ito ay nakatitig lamang sa kanyang mga hita. Pagkatapos ay inilagay niya ang isang libro sa ulo ni Banto upang tumingin ito sa kanya ng diretsyo. Ngunit nang tumingin siya sa mga mata ng boss ay biglang nahulog ang loob niya dito. Lumipat ang eksena sa isang daungan kung saan ay may isang tuso at malupit na negosyanteng nagngangalang Apala Naido. May anak siyang lalaki na si Pedethali. Balak nitong makipagkita kay Ramachandra, ang may-ari ng kumpanyang ARK, para mag-alok ng pautang dahil alam niya na ang ARK ay nakakaranas ng krisis sa pananalapi. Kapalit nito ay gusto niyang makuha ang kalahati ng share ng kumpanya bilang kabayaran. Samantala, si Anant na biyenan ni Ramachandra ay inutusan ng kanyang apong si Raj na makipagkita kay Pedethali at tanggihan ang alok. Napilitan si Raj na sumunod sa utos ng kanyang lolo. Alam ni Ramachandra na hindi niya maaasahan ang anak sa ganoong transaksyon. Itinuro niya kay Raj ang lahat ng dapat niyang gawin habang sinusubaybayan ito mula sa isang monitor. Hindi alam ni Raj ang gagawin at nanatiling walang kibo. Nainis si Ramachandra at tuluyang tinanggihan ang alok sa pamamagitan ng monitor at pinaalis si Pedethali sa kanyang opisina. Sa kabilang banda, sina Banto at Amulya ay nakipagkita kay Sudarshanim. Sinabi nitong magbibigay siya ng malaking puhunan kung ibebenta ni Amulya ang kumpanya niya sa kanya. Nagbanta siyang sisirain ang kumpanya ni Amulya kung tatanggi siya. Naroon pala si Ramachandra sa lugar na iyon at nakikinig sa pag-uusap nila. Aniya, walang lakas ng loob ang mga bagong henerasyong tumanggi, ngunit nagulat siya kay Banto na mariing tumanggi sa alok ng negosyante. Akmang bubugbugin na siya ng mga tauhan ni Sudarshanim, ngunit nakulatan niya ang mga ito. Namangha sina Ramachandra at Amulya sa kanyang katapangan. Nang umuwi si Ramachandra, sinabi niya kay Anant na bumilib siya kina Banto at Amulya at kinumpara sila kay Raj. Labis na nasaktan si Yasu sa narinig at umalis. Iminungkahi ni Anant na ipakasal ang apo niyang si Raj kay Amulya na sa tingin niya ay malaki ang maitutulong sa kumpanya nila. Kinabukasan ay inanyayahan si Amulya at ang kanyang mga magulang na makipagkita sa pamilya ni Ramachandra na malugod silang tinanggap. Nabigla si Raj sa bilis ng pangyayari. Dala ang engagement ring, pinagkasundo sila ng kani-kanilang mga magulang. Hindi sinasadyang makita ni Banto ang kasunduang nagaganap na ikinalungkot niya. Pagkatapos nito ay nagtungo si Banto at Amulya sa pulisya upang harapin ang reklamo ni Sudarshanim sa pananakit ni Banto. Walang nakitang ebidensya ang investigador kahit pa umamin si Banto kaya napawalang sala siya. Paglabas nila ay nagalit si Amulya sa pagiging matapat niya. Sinagot siya ni Banto na ang katapatan ay ang pinakamainam na gawin. Sinabi rin niya na mas mabuting maging matapat si Amulya kay Raj at hilingin na bawiin ang engagement nila. Nagustuhan ni Amulya ang pagiging prangka niya kaya nahulog ang loob nito sa kanya. Sa kabilang banda, binisita ni Apala Naidu si Ramachandra sa kanyang opisina. Nagalit ito nang tanggihan ni Ramachandra ang alok ng anak niya. Walang ano-ano ay bigla niyang sinaksak sa dibdib si Ramachandra gamit ang kanyang payong at saka umalis. Sinira at nilock niya ang lahat ng daanan palabas upang hindi agad may sugod si Ramachandra sa ospital. Sa oras na iyon, sina Amulya at Banto ay nasa loob na ng gusali upang makipagkita kay Ramachandra para kanselahin ang engagement ni Amulya kay Raj. Natagpuan nila itong walang malay at duguan. Nagawa nilang makalabas sakay ng crane at naisugod si Ramachandra sa ospital. Sa hallway ng ospital, di sinasadyang naaninag ni Sulechana si Ramachandra. Nang gumulong ang hinihigaan niya ay pinigilan ito ni Banto. Tinanong siya nito kung anak ba siya ni Ramachandra. Sinabi niyang hindi. Sakto naman ang pagdating ni Valmiki at Anant. Itinuro niya ang amang si Valmiki sa pasyente. Ipinagtapat ni Sulechana kay Banto na si Ramachandra ang tunay niyang ama at hindi si Valmiki. Hindi niya ito sineryoso at inisip na nagdedeliryo lang ang pasyente. Ngunit ipinagtapat ni Sulechana sa kanya ang lahat ng nangyari 25 years na ang nakalipas. Pinagpalit ni Valmiki sina Banto at Raj. Mangiyak-ngiyak at hindi makapaniwala si Banto sa natuklasan. Matapos nito ay sinilip niya si Ramachandra na inooperahan. Nang dumating si Yasu kasama si Amulya ay titig na titig siya sa tunay na ina. Gusto niya itong yakapin ngunit hindi niya magawa. Nang makita siya ni Anant ay nagpasalamat ito sa kanya. Tapos ay niyaya siya ng ama na umuwi. Nadaanan nila si Sulechana na pumanaw na. Tinanong ni Banto ang ama kung kilala niya si Sulechana.
Tinanggi ni Valmiki na kilala niya ang pasyenteng namatay kaya nakatikim siya ng malakas na sampal. Hindi na niya matiis ang pag-uugali ng kanyang kinikilalang ama. Habang nasa biyahe pa uwi, inihinto ni Valmiki ang kanyang motor at tinanong kung bakit naglakas loob si Banto na sampalin siya. Sumagot si Banto na alam na niya ang lahat. Sinabihan siya ni Valmiki na hindi dapat naniwala sa nurse na 25 years ng comatose. Labis na nadismaya si Banto kay Valmiki dahil ginawa nitong miserable ang buhay niya. Sa kadahilan ng iyon, tumanggi si Banto na tawagin siyang ama. Sa wakas ay malaya na si Banto mula sa pagpapahirap ni Valmiki. Nagmakaawa si Valmiki na itago ang lihim dahil kapag nabunyag ito, si Raj ay mapapalaya sa mansyon at matatanggal siya sa trabaho. Si Banto ay may mabait na puso at pumayag na hindi ibunyag ang sikreto dahil naawa siya kay Raj at masasaktan ito kapag malaman ang katotohanan. Ayaw din niyang mahiwalay si Raj sa kanyang ina na nag-alaga at nagpalaki sa kanya ng maraming taon. Sa bahay, sinabi ni Valmiki na hindi niya hahayaang makapasok si Banto sa mansyon. Gayunpaman, may naisip si Banto na paraan upang makilala ang ama. Ito ay sa tulong ng personal na doktor ni Ramachandra. Nagpanggap si Banto na kanidnap niya ang anak ng doktor at hiniling dito na sabihin kay Anant na ang tanging paraan para makarecover agad si Ramachandra ay kung mapapaligiran siya ng mga taong mahal niya at ng mga taong tumulong sa kanya. Agad na inutusan ni Anant si Valmiki na papuntahin doon si Banto. Hindi nagtagal ay dumating si Banto at nakilala si Anant. Masayang makita ni Banto ang kanyang lolo. Nagpasalamat ito sa kanya at pagkatapos ay inalok siya ng trabaho na may mataas na sweldo na hindi niya tinanggihan. Pagkatapos ay nagsuggest si Banto kay Anant na i-report ang nangyari kay Ramachandra. Sinabi ni Anant na iniulat na niya ang insidente ngunit wala man lang tugon ang mga pulis. Niyaya ni Banto si Anant na kumprontahin si Apalanaydo sa daungan. Inabutan nila ang anak ni Apalanaydo na si Pedethali na nagtataka kung paano sila nakapasok sa gate. Kinwento ni Banto na, nang itulak ng bantay sa gate si Anant ay madali niyang nakulata ito pati na rin ang lahat ng mga tauhan nila na pinigilan silang makapasok sa daungan. Sinabi pa ni Banto na nandoon sila upang ipaghiganti ang tangkang pagpatay ng ama niya kay Ramachandra. Ininsulto ni Banto si Pedethali at sinabihan siyang wala siyang magagawa kung walang tulong mula sa kanyang ama. Nang pauwi na sina Banto at Anant, nakasalubong nila si Apalanaydo at sinabihan itong huwag nang makikialam sa kumpanya ng ARK. Kinabukasan, binisita ng isang pulis ang mansyon ni Ramachandra upang mag-alok ng security escort, ngunit sinabihan siya ni Banto na huwag mag-alala hanggat nandoon siya. Naglabas ng hinaing si Ramachandra kay Banto na ang pinakamalaking problema niya ay wala sa labas kundi nasa loob ng tahanan nila. Sa oras ng mga pagsubok, ang masasandalan niya lang ay sariling pamilya, ngunit hindi niya maasahan ang sariling anak. Ganoon din ang kanyang bayaw, habang ang asawa niya naman ay walang pakialam sa kanya. Pagkarinig nito, labis na nalungkot si Banto sa kalagayan ng pamilya. Sinabi ni Anant kay Banto na sa loob ng 7 taon, hindi naging maganda ang relasyon ni Ramachandra at Yasu. Matapos marinig ang kwentong ito, naunawaan ni Banto ang hirap na pinagdadaanan ni Ramachandra. Kinabukasan, laking gulat ni Anant nang mapansin ang malaking gastos ng kumpanya. Tinanong niya si Banto kung may nalalaman siya. Sinabi ni Banto na ninanakaw ng kanyang anak na si Kashiram ang pera ng kumpanya. Tinanong siya ni Yasu kung may iba pa siyang nalalaman. Inihayag niya na ginagamit ni Kashiram ang pera ng kumpanya sa chicks at sa sugal. Isa ito sa mga dahilan ng patuloy na pagkalugi ng kumpanya. Ginamit ni Banto ang mga oras na iyon upang ayusin ang relasyon ng kanyang tunay na ama at ina. Sinabi ni Banto na sa matagal na panahon ay hindi magkasundo ang mag-asawa dahil sa isang pagkakamali 7 taon na ang nakalipas, nang makipagrelasyon si Ramachandra sa kanyang sekretarya. Pagkatapos banggitin ni Banto ang tungkol sa nakaraan ni Ramachandra ay sinampal siya nito. Binanggit ni Banto na ang relasyong nabuo sa kasinungalingan ay hindi magtatagal. Gayunpaman, ang isang relasyong nabuo sa katotohanan ay tiyak na matatag at magtatagal. Saka siya umalis. Kinagabihan ay nakapag-isip-isip ang mag-asawa at sa wakas ay nagkasundo sila. Labis itong ikinatuwa ni Banto. Sa kabilang banda ay may masamang binabalak si Kashiram. Gusto niyang makuha ni Pedethali ang share ng kumpanyang ARK upang madali siyang makakurakot. Kinabukasan ay dumating si Pedethali para makipagkita kay Raj. Sa mansyon ay labis na nag-aalala si Ramachandra dahil alam niyang hindi maaasahan ang anak.
Balak niyang dumalo sa meeting ng kumpanya dahil hindi niya gustong mapunta ang share ng kumpanya sa mga maling tao. Hindi pa siya lubusang magaling kaya pinigilan siya ng biyenan at asawa. Tinawagan ni Anant si Bantu at hiniling sa kanya na hadlangan ang plano ni Pedethali na bilhin ang share ng kumpanya. Hindi nagdalawang isip, pumunta si Bantu sa meeting upang kumitawan kay Anant bilang may-ari ng kumpanya. Sa pulong, agad na pinunit ni Bantu ang kontrata sa harap ni Pedethali at sinabi na ang share ng kumpanya ay hindi kailanman ibebenta at pagkatapos ay iniwan nila ang tusong negosyante. Napagtanto ni Ramachandra na maaasahan niya si Bantu. Gayunpaman, kinabukasan sa idinaos na kasiyahan ay hindi sinasadyang nakita ni Yasu sina Bantu at Amulya na naghahalikan. Nalungkot siya at agad na pinaalam sa pamilya ang natuklasan. Nandoon si Valmiki na patuloy na gustong sirain ang buhay ni Bantu. Sinampal niya ang hindi niya tunay na anak at kinaladkad palabas ng mansyon. Sa wakas ay umamin si Bantu kay Amulya na siya ang tunay na anak ni Ramachandra na ikinagulat ng dalaga. Hindi nagtagal ay nakatanggap ng tawag si Ramachandra mula kay Apalanaydo. Nagsabi ito na kanidnap nila si Nandini at papatayin nila ito kapag hindi nila pinirmahan ang kasunduan na mapupunta sa kanila ang kalahati ng kumpanya. Ayaw nilang may mangyari sa pamangkin kaya pinirmahan ng mag-asawa ang kasunduan. Dahil dito ay pinagsisihan ng ama ni Nandini ang kanyang mga pagkakamali. Nagpresenta si Kashiram na siya na ang mag-aabot ng dokumento sa kidnapper ngunit nagpumilit si Raj na siya na ang magdadala nito dahil mahal niya si Nandini. Nang pigilan siya ni Valmiki ay pinagalitan niya ito dahil ginagawa siya nitong mangmang. Nag-alala si Valmiki sa kanyang tunay na anak at humingi ng tulong kay Bantu ngunit tinanggihan siya nito. Nang dumating si Raj sa mansyon ni Apalanaydo, nalaman niyang kumilos na palang mag-isa si Bantu upang iligtas si Nandini. Binugbog niya ang lahat ng mga tauhan sa mansyon pati rin ang anak ni Apalanaydo na si Pedethali. Sa huli ay natagpuan niya si Apalanaydo na bihag si Nandini. Nagawa niyang masaksak ito sa dibdib at mailigtas si Nandini. Balik kay Raj, natagpuan niya si Apalanaydo na may saksak sa dibdib. Sa di matukoy na dahilan ay tinulungan niya itong madala sa ospital. Samantala, bumalik si Bantu sa bahay ni Ramachandra kasama si Nandini. Pagkatapos ay sinabi niya na nagkunwari siyang walang pakialam sa pamilya ni Ramachandra. Upang matahimik na ang kani-kanilang pamilya, hiniling ni Bantu kay Valmiki na umuwi na sila. Bago sila umalis ay tinanong ni Anant si Valmiki kung may sasabihin pa siya. Biglang humingi ng tawad si Valmiki kung may nagawang mali si Bantu sa pamilya nila, ngunit bigla siyang sinampal ni Anant. Sinabi niya na alam na niya ang katotohanan na si Bantu ay ang kanyang tunay na apo at tagapagmana ng kanyang kumpanya. Nalaman ito ni Anant noong nasa ospital siya. Narinig niya ang sinabi ni Sulachana na si Ramachandra ang tunay na ama ni Bantu. Pagkatapos ay sinabi ni Bantu na ang layunin ng kanyang pagpunta sa bahay ay walang iba kundi ang pagnanais na makitang masaya ang kanyang mga magulang. Si Ramachandra ay labis na naantig at ipinagmamalaki ang tunay na anak. Iyon ang unang pagkakataon na tinawag ni Bantu si Ramachandra bilang isang ama. Gusto sanang sabihin ni Ramachandra ang katotohanan kay Yasu, ngunit tumanggi si Bantu dahil ayaw niyang mawalay si Raj sa nakagisnan niyang ina. Nang dumating si Yasu, nanatiling lihim ang lahat. Niyakap ni Yasu si Bantu at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa pagligtas kay Nandini. Sa wakas ay naramdaman ni Bantu ang mainit na yakap mula sa kanyang tunay na ina. Upang mabayaran si Bantu sa kanyang kabaitan, ibinigay ni Yasu ang kalahati ng kumpanya. Noong una ay tumanggi si Bantu ngunit kinumbinsi siya ni Yasu at Ramachandra. Pagkatapos ay hiniling ni Yasu kay Valmiki na turuan si Raj tulad ng pagtuturo niya kay Bantu upang matuto ito sa buhay at maging isang mabuting tao tulad ni Bantu. Di nagtagal ay tumira si Raj sa bahay ni Valmiki na lingid sa kanyang kaalaman na siya ay ang kanyang tunay na ama. Masaya si Raj sa bagong buhay dahil malaya niyang nagagawa ang anumang gusto niya, hindi tulad ni Valmiki, na mukhang bigo at malungkot. Sa huli ay pinakasalan ni Bantu si Amulya at ang kanyang buhay ay nagbago ng husto.